Yo, what's up mga tropa pips? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live at ang ating pong pag-uusapan ay patungkol po dito sa kapalpakan ni Daryl Yap. Kaoboban. Sobrang obob nitong taon to, nitong direktor na 'to. Actually, hindi nga 'to matatawag na direktor kasi hindi naman art ang kanyang mga nililikha kundi mga kontrobersya. Ito ay, nagagamit sa pamumulitika, paninirang tao, paninirang kapwa, 'di ba? Ay naku, Ate Beauty, shoutout, long time no see. Maria Eleanor Palmes, ayan, shoutout po. Nix Tube TV, hello po sa inyo. Ayan yung ating, napagtanto dito kay, kay Daryl Yap, pagka-eng-eng. Nakakahiya na matawag na direktor. Actually, 'di ba dapat hindi porke gumagawa ng pelikula direktor ka na, eh. Kasi ang nangyari dito kay, Daryl Yap, gumagawa lang siya ng pelikula pero yung kanyang pelikula basura. So, alam niyo, dapat tinawag siyang direktor, nakakahiya sa mga direktor talaga. 'Di ba nakakahiya, eh, kasi nak ng teteng, tatawagin mong direktor 'yan, 'di ba? Parang alam niyo yung nakakahiya sa sa mga tunay na direktor. At ito po yung, kanyang pelikula nga, The of Pepsi Paloma. Bobo, 'di ba? Kaya ayan, 'di demanda siya. Nademanda siya ni, Bossing Vic Soto. Medyo hindi kasi nag-iisip. Eto nga, nakalagay dito, sabi ni Daryl Yap sa isang post niya sa kanyang, social media account, nakalagay, "As a director, about Vic Soto at about respect." 'Yan ang kanyang kanyang, naka-caption diyan sa na 'yan, sa litrato na 'yan. Nilagyan mo pa ng about respect, hindi mo nirespeto si Vic Soto. Bobo. Naglalagay ka pa ng caption na ganyan, wala ka namang respeto. Dagulat Karyong Arwinding. Nay Brenda Barton. Ayan, hello po. Ayan. Ate Beauty, medyo tayo, eh. May mga pahinga na hindi matapos-tapos. Tapang mo, Daryl Yap, dagdagan mo ang kaso mo. Actually, J8, para sa akin, hindi siya matapang. Tanga! Aray! Boom! Bobo! Turuin mo ba naman magpalabas ka ng teaser na, hey, inano ka ba talaga? Sinabing ka, inano ka ba talaga ni Vic Soto? Sumagot yung artista, oo. Di syempre, doon na nagsimula ang kalbaryo ni tangang Daryl Yap. Pwede naman yon, di ba? Kunwari, tinanong siya, inano ka ba talaga ni, di ba? Yung Vic Soto, tinakpan, inano lang, hindi sinabi kung sino. Di ba? Di sana, nai-showing muna yung pelikula, saka siya na demanda ni Vic Soto. Aray! Boom! Pwede naman yun. Baka nga, ito nga, sabi ko nga doon sa vlog ko, baka etong yung scene na yun, na pinalabas ni Daryl Yap, ng Bean Sentiments, sabi ko nga, baka yan ay isang panaginip ni Pepsi Paloma. Pwedeng ganun, baka panaginip lang yan. Pero ang totoo pala, si Richie De Horsey pala. Pwedeng ganun, yan tuloy ang nangyari sa kanya. Hindi kasi nagtatanong sa akin si Daryl Yap. Inggit ka!
Bakit ako maiinggit yan, baby yan? Bobo, di ba? Alam niyo sa totoo lang, kunwari, ginawa niya, totoo ba na inano ka ni blank? Di ba? O kaya yung ano, yung nga parang, ganun lang. O, di ba? E di na-showing sana yung pelikula, maraming nanood. Dahil controversial nga, kumbaga, pumutok sa SOCMED. O, edi at least, kahit papaano, kumita yung pelikula niya kahit na-demanda siya. Boom! Alam niyo kung sino lang ngayon makakapanood ng pelikula na yan pag doon dinala sa korte. Parang ginawa niya noon sa Made in Malacanang na yun nga po. Saka yung ano, 'di ba? Nagmamadyong yung mga pare. Walang disclaimer sa kanyang post Ayun, 19 counts of cyber libel. Daryl, baka madagdag pa. Tingin ko. Name drop now, Oblo later. Kawawang anak ni Bossing, si Tali baka mabuli. Nabubuli na nga daw po. Yun nakakalungkot doon. Yun pala imagination lang, sabi ni Maria Eleanor Palmes. Maria P. Palisok, hello po, Lord Dita Almention. Ayun, walang magawa na matino si Daryl. Kaya nga po, hindi po siya director. Hindi nga matatawag na director yan kasi hindi naman sining ang kanyang ginagawa kung hindi chismis. Paninirang puri. Paninira ng tao, di ba? Paninira ng mga kapwa natin. So ngayon, eto, punta tayo dito sa video na to. Padaanin niyo muna po. Doon na po sa tent po. Sa tent. Bossing, ano po ang final natin? Kuya, tabi. Huwag kayong manunok. Huwag kayong manunok, sir. Ano po ang final natin? Kami po ay nag-file ng cyber libel case. Dahil marami pong nagtatanong kung ano po reaksyon ko since lumabas itong issue ito. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. So, ang reaction ni Bossing Vic ay kasuhan talaga si Daryl Yap. Yun ang reaction niya Kinasuhan niya na si Daryl Yap. Diba? Yun, kasi alam niyo sa totoo lang, nung nakita ko si Bossing Vic sa Hong Kong, nagpa-picture ako. Mabait siya. Hindi siya isnabero kasi alam ko yung time na yun, nung gabi na yun Nung nilapitan ko siya, alam ko pagod siya, pagod siguro sa pamamasyal. Hindi niya ako hindi niya ako dinenay, 'di ba? Hindi niya ako sabi ko kasi, Bossing, pwede ba magpa-picture? Mag-video din ako sandali. Sabi, sige. Tumango siyang ganun. Tapos saka ko ni-ready yung cellphone ko. Bossing, ayan. Mabait siya. Hindi naman siya yung yung anong tao. Kaya lang, syempre, ayan mabait Kaya pala wala si Bossing Vic Soto sa si Bossing Vic yan Na-meet ko siya ng sandaling-sandali ko lang siya binidyo kasi nga po, alam kong pagod Kaya sandali ko lang siya kinausap. Pero, di ba, approachable naman siyang tao Kahit pagod nga Kita niyo, hindi ako pinahiya. Hindi. Pwede niya akong tanggihan, pero hindi siya tumanggi sa akin. Hoy, kuya, Toll Road Sector, shoutout support niya yan, Toll Road Sector. Pro-government din yan. Pro-papips natin. Diba kaya, siguro, diba, kung mayroong makikipag-usap kay Bossing Vic Soto na tao,
Di ba kahit man lang sana magtanong lang sila, bossing, baka pwede ba namin gawing pwede ba namin gawing pelikula yung buhay ni Pepsi Paloma? Kasi sa totoo lang, hindi naman patungkol kay Pepsi Paloma yung istorya eh. 'Di ba? Ang istorya nakandun na sa title. 'Di ba? Yun yung title eh. Oh, 'di ba? The Maniac. Yun ang nakalagay na kaagad eh. Ay, Ate Suset. Ay, shoutout Ate Suset. Ayan, Suset Tabor. Shoutout po. Dimples. Di ba? Yun yung yun yung title eh. So, ibig sabihin, hindi kay Pepsi Paloma umiikot yung istorya, kundi doon sa sinasabi na doon sa teaser na gumawa ng katarantaduhan kay Pepsi Paloma. Kaya po, ito, talagang tatamaan dito si Daryl Yap. Sapul na sapul. Sabi ko nga ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Bossing, nagulat ka, January 1, New Year, sinira ang pagpasok ng taon mo? Hindi naman. Parang expected ko na dahil matagal na naman ito. Last year pa pinopromote. May narinig ka ng bossing, hint na parang gagawa ng ganong klaseng pelikula? Narinig ko. Nabalitaan ko. Nakarating na sa kanya, nabalitaan niya na, di ba? Buti na lang, hindi kumibo si Bossing B kasi baka hindi nila ituloy no? Baka hindi nila ituloy yung pelikula eh. At least nagastusan sila ngayon, di ba? Nagastusan sila na itinuloy nila yung pelikula, di ba? Naghirap sila, nagpagod sila, nagpuyat sila. Malaking pera tsaka nga ginastos dito. Hindi lang naman 1 milyon ang budget kapag gagawa ka ng pelikula. Pangkaraniwan niya, mga 50 million. Lalo pa, siguro, alam niyo naman, maraming sumusuporta dyan kay Daryl Yap dahil yan unang-una na si Amy Marcos dyan, di ba? Kaya, ayun, di ba? Nadali sila ng malaking pera ni Daryl Yap. Yung mga nag-invest, hindi na mababalik ang pera. To clarify, this is about the teaser nung nabanggit na yung pangalan. Alam mo, lahat ng tanong ninyo, masasagot niya ng aking lawyer na siya. Kaya lang pinipili talaga dito si Bossing na magsalita. Attorney Buko. Dapat ang pelikula ni Daryl Yap, The Pastoral Bulogs of Kibulok, di ba? O kaya ang pambubulog sa mga pastoral ni Kibulok. Yan, maganda. Pasok, attorney. Bossing, in general, nagkakaroon kayo. Dalam po tayo sa mas maluwag. Pero bossing, ano sabi ng asawa? Ano sabi ni Miss Pauline po? Siyempre, his full support, not only my wife, but my children, my friends, and I think karamihan ng mga kababayan natin kasama ko sa laban. Bossing, kasi diba? Lalo na ako batang Itbulaga ako nanay ko hindi kumakain ng tanghalian yun hanggat hindi nag-i-eat bulaga. Pag nga linggo minsan inaano nun linggo kakain. Hindi pa kami kumakain, inaabangan yung Itbulaga. Sabi na yung linggo ngayon wala Itbulaga. So, yan ang mga napapala ng mga taong pinaghahalo ang politika at showbiz. Masyadong kinain ng sistema. Ayan, sikat na si Daryl Yap sa kaso. Ate Dolly Babes, hello po. Sa internet to, so mababasa at mababasa to hanggang eternity. Si attorney bahala. Bossing, hindi po politically motivated. Si attorney din Sir, personally, kumusta na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. Tingin mo, Bossing, kilala mo kung sino gumawa nito? Meron pa ba yung but hindi natin napapatunayan. Paninirang puri po ito, bossing.
Si attorney So, sasagot. politically driven ito, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano I kung don't want to comment on that. This is a non-political issue. For me, ewan ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, nasi-share. Baka napanood ni Baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my, is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon na sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong comment dyan. Wala kayong planong i-TRO bossing, yung trailer or something? Si Attorney pa rin. Sige. Message na lang kay Direk. Pa. May message kayo kay Direk Daryl Yap? Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser bossing na baka hinusgahan ka na po. Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production nang ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So, wala akong... Ayun, walang humingi ng side niya. 'Di ba? Kasi yun nga yung pinupunto ko. There's a two side of the story. Story ni Pepsi Paloma at story ni Vic Soto. 'Di ba? Kung ang pag-uusapan ay ang istorya lang ni Pepsi Paloma o nung pamilya niya, it's unfair, 'di ba? Unfair 'yun eh. Walang kumonsulta, walang nagpaalam. So, walang consent. So out of the blue, merong ganito bossing na parang, ay, sinisira. Parang, sinasakyan ba yung, kasi kilala ka pa rin bossing eh. Ganun talaga ang buhay. Sorry. Sir, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong sa Sama ng loob. Trabaho lang yan. No problem. Ayun. Trabaho lang yun. So, wala pong matatanggap na kaso yung cast. Si Red Bustamante, Gina Alahar, yun ba yun? Yung nakakalimutan ko mga pangalan ng mga nakita ko kanina eh. Ayun. Nakita ko yun eh. Gina Alahar. Ito si Rosana Roses. Si pangalan nito, Lydia. Hindi. Sino ba to? Charmaine Buencamino. Charmaine Buencamino. Nakita yan eh. Ito meron pa eh. Hindi pa pangalan nito eh. Ito si Mon Confiado. Gumanap na Ray de la Cruz. Tapos yung gumanap na si Richie the Horsey si Andres Balano Jr. Ay, maika-copyright din sila niya kasi imposibleng hindi sila gumamit ng video ng Itbulaga, yung mga lumang video ng Itbulaga, yung may mga napapanood pa natin diyan sa sa YouTube. Tsak na gagamitin din nila 'yan. Makaka-copyright sila noon. Cyber TV, daming platform na pwedeng ipalabas ang movie na 'yan eh, madali lang 'yan. Kaya lang nga may kaso. Kapag pinalabas nila 'yan, may kaso pa din. Research mo na Daryl Yap, masyado kang Jollibee, bida-bida no? 3 side po ang katang isip ni Daryl Yap. Baka madamay si Joey ang magsalita dyan sa'yo, Daryl. Oo nga. Nay Florita Hero, hello po, Happy New Year. Thank you po. Naunang pamilya ng kaso ni Richie De Horsey na magsampa ng kaso laban kay Daryl. Totoo ba? Nagkaso na si Richie De Horsey, yung pamilya? Kasi patay na si Richie De Horsey eh, no? Pero, bossing, gaano kasakit yung sinabing... Wala ba iba magtatanong eh? Ako yan. Ni-rape ka ba ni Vic Soto? Gaano kasakit yung bossing? Inailate kasi. No comment ako dyan. Sa akin na yan. You know naman, I'm a very private person. Di ba?
Yung kasi ang akala nung iba, 'di ba, hindi porke komedyante din sa totoong buhay ba? 'Di ba yung realidad ng buhay nila, ilabas mo 'yun. Pwedeng ganyan si Vic Soto, nakikita natin, ma-joke, palaging nagbibiro sa TV, pero off-cam, hindi naman lahat gano'n, eh. O, pinilit nakangiti si Bossing kanina sa interview. Oo nga, pilit nga yung ngiti niya. Hindi ako yung, Could you take us hindi ako yung kuda-kuda. Bossing sila na magtatanong. Bossing, could you take us back to that first moment na nabalitaan or napanood mo yung teaser? Ano ang itanong mo? Paano niyo po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po ba yung mismo na? Through my wife. Kasi ako naman hindi ako active sa social media. No? So, sa mga kaibigan lang. And principally, my wife po. So ano po reaction niyo, boss, nung napanood niyo? Anong na-feel niyo? Anong reaction? Si Atty. sasabihin. Bossing, nag-expect, beyond the conflict pa, nag-expect po ba kayong apology from Daryl Yap or anyone from the film po? Sa ngayon, Public apology. ginawa lang namin ng nararapat. Kung ano yung nararamdaman ko. Ito na po yun. Nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel. Napirmahan ko na. Nakapag-oath taking na ako sa fiscal. Kung ano man ang mangyayari sa susunod, yun po ang aabangan natin. Bossing, may damages na pera Okay, involved. Message niyo po sa Si family. Atty. De La Cruz ang Bossing, message niyo sa family. Apa. Family niyo. Pepsi Paloma. Eh. Meron po ba? wala muna. No comment tayo. Sa family niyo na po. Sa family ko, salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Thank you sa support at huwag silang maglala. Kaya-kaya ko itong laban natin. Okay. Panawagin niyo na lang for justice. Ano pong gusto niyo maging outcome? Kahinat na nito. Atty. De La Cruz, siya ang may say dyan. Okay. Thank you, boss. Salamat po. Thank you so much. Diba? Napakabait na tao ni Bossing, na kita natin ng lumaki kung Itbulaga talaga, eh. Yung mga showtime na yan at yung kay Willie Revillame, hindi kami nanonood niya. Sa looban namin, puro kami Itbulaga. Pamilya namin, puro Itbulaga. Kaya, hindi talaga dapat ito ginawa, itong pelikula na ito ni Daryl Yap. Kasi, si Bossing Vic Soto nga, mabuting tao, eh. At nakikita ko sa mga post ni Daryl Yap, talagang binabangga niya talaga. Yun ang no remorse, eh. Kahit na nagsampa na nga ng demanda si Bossing Vic, no remorse. Nakita ko talaga yung mga post niya kanina, wala talagang pagsisisi. Talagang maangas pa rin, mayabang pa rin. O tol, makayaw pa nga tumigil ni Baklang Yap sa FB page niya, lalong madadagdagan ng counts of cyber libel. Si Ray De La Cruz ang pakana dapat gawing movie yan, Daryl, wag si Pepsi, sumalangit na. Sobrang sikat ng TVJ noong 80s, gustong perahan lang noon ni Ray De La Cruz yung, tama. At gustong isakay sa kasikatan ng TVJ. Pero nga ako nakita, may post sa FB. Nakita ko, bakit daw si Tito Vic and Joey ang ginawang endorser ng Coke. Ng Coke noong 1986. 1986 o 19 basta. Pati ba naman yung pagpo-promote nila ng Coke, kino-question. Natural. Sila sikat noon, eh. Alangan namang ang inano ng Coke noon, ang kunin nilang promoter noon, si Wamos. Buhay na ba si Wamos noon? Kilala na ba si Wamos noon? Ang Coke, at ang mga sikat na mga kainan, restaurant, Jollibee, McDo, produkto, shampoo, lotion, sabon, lahat yan, ang kinukuha nila, yung relevant na tao sa kapangkasalukuyan. Yung sikat na sikat na sikat. Magpo-promote ng kanilang produkto. Alam nga namang kumuha sila ng
magpo-promote ng Coke noong time na yon nang hindi sikat. Ang mga produkto na yan, kilalang-kilala silang kumukuha ng mga artistang sikat para i-promote ang kanilang produkto. Si Arnold Clavio baka magsampa rin. O, pwede natin, ano yan, actually may naiisip akong topic dyan. Gusto ko rin i-up, topic pero hindi natin sasama dito. Mas sikat ang Coke kaysa sa Pepsi noon po, di ba? Noon. Sikat na sikat talaga ang Coke noon. Ang tapang kasi sa post, madadagdagan pa rin. Tuloy-tuloy mo, Daryl, bilibid ang katapat mo. Sobrang sikat ng TBJ nga noon, Herbie Lamisana. Okay, gawa-gawa lang na istorya ng yumaong manager na si Ray De La Cruz, manager ng Soft Drinks Beauty. Yun nga po eh. Para nga naman syempre pag sumikat mga alaga niya, 'di ba? Eh si Rio Locsin sumikat. Ngayon, gusto niyang sumikat din yung kanyang Soft Drinks Beauty para mai-push niya sa mga alam niyo naman 'di ba yung dati ang manager nagiging rin yan eh. Alam niyo na yun. Nag-aalok ng kapirasong hiwa. Alam niyo naman yung ganong ginagawa niyan eh. Ay, nako Ate Beauty, oo nga, pahit naman ng like button, no? Walang nagla-like. Teka, gawa tayo ng start Q&A tayo. Ay, hindi. Poll question tayo, poll question. Gawa tayo ng poll question. Inggit ka, no? Ba't ako mahinggit dyan kay Daryl Yap? Makukulong yan. Kanino kakampi? Yan. Kanino kakampi? Ayan na lang. Team Vic Soto or Team Daryl Yap? Kami maano kayo. Pa-like na lang po ng ating live Thank you po. Nay Florita Heroy. Thank you. O yun, yes. Ate Leticia Buencamino, di ba? Hindi ko lang pwedeng sabihin kasi dito yan. Medyo may yung word na yan. Kapag pala ganun, wala naman yung ayan natakpan naman. Tatakpan yung dyan comment section. Katulad nito etong ayan ito post ni Daryl Yap to sabi dito napakalinaw naman ng teaser ayan yung sabi niya teka sabi dito Daryl Yap, napakalinaw naman daw ng teaser. Maging ng caption nito. Nagsampa, inurong, lumaban, bumawi. Bakit? At sino bang nagsabi na ang tinutukoy ng title kung ay ang kliyente mo? Bobo ka ba yung mensahe ng mo Yung mensahe ng kanyang teaser, 'di ba? Tanungin pa naman yung batang babae, inano ka ba talaga ni Vic Soto? Anong gusto mong ipakahulugan? Iba yung intindi namin dapat doon sa inilabas mong teaser? Buti sana kung ang binanggit doon, inano ka ba ni inano ka ba ni Road Sector? Tapos inisip namin si Vic Soto. Yun talaga. 'Di ba? Mali kami noon. Ba't sinasabi niyo si Vic Soto? Sabi ko nga si Road Sector, 'di ba, sa teaser? Butong si Daryl Yap, pinakatanga yata 'to na director. MJGM, we are for you, Vic Soto. Yun, salamat po sa suporta nyo kaya Bossing Vic. Marwan, bagong subscriber. Salamat po.
Salamat Ate Leticia Buen Camino sa pag-like ha. Thank you, thank you. Tambulat yung tanungan sa teaser, sa trailer, o di ba? Iba yung kay Dennis Cornejo at Bong Navarro. Ayan, nagalit kami sa iyo, Daryl, sa post mo. Diba? Kasi yun yung pinaka mensahe. 'Di ba? Ang title, The Blank of Pepsi Paloma. Tapos ang teaser, inano ka ba ni Vic Soto? 'Di ba? Ano gusto mong isipin namin? Automatic yun ang magiging mensahe ng mga post mo. Aba, ngayon lang ako nakakita ng direktor na ang gusto pala niya, iba ang isipin ng taong bayan sa inilabas niya na teaser. Ay nako. Kita nyo itong kanyang teaser o Facebook post. 15 million views na po ang nakapanood noong pangalawang araw. Sa TikTok daw po at sa Facebook. Ay nako, na Florita Heroy, babatok-batukan ko lang yan si Dadong Kupal. May live tayo mamayang gabi po. Itatapik natin yan si Dadong Kupal. Nako. Babatok-batukan ko lang yan pag nakita ko ng personal. Babatukan ko pa yan sa buwisit ko. Tapang-tapangan, kala mo may power? Ano ka? Si Dadong Kupal po ay talagang lang yan. Puro bunganga na lang mukha na nga lang nagagalit dyan mukha na lang nagagalit dyan kay Dadong Kupal, tapos magtatangka pa ng ganyan, tadyakan ko pa, alak-alakan yan Nasa ng 15 million ko na sa TikTok. Ewan ko kung 15 mm views sa Yun ang sabi niya, 15 million views daw sa FB at TikTok. Ngayon, kita nyo kung gaano karaming tao ang nakapanood niyan. At alam natin, ang active sa SOCMED ay ang mga kabataan. Di ibig sabihin, more or less, kalahati nitong 15 million views, mga kabataan ang napanood. Ano na masasabi ngayon nila kay kay Bossing Vic, di ba? Ay, manyakis pala yan si Vic Soto. May kaso palang ganyan yan noon, di ba? Ay, nako Ate Suset. Masarap yan pitsarahan sa pilik mata. Pipitsarahan mo sa pilik matang ganon, yung medyo pakurot pang ganon, pataas. Ayu, halatang hindi niya pinag-isipan yung teaser niya. Basta lang pasikat ng movie niya. Kala niya bibilib sa kanya mga tao, yan tuloy kaso kakaharapin niya. Actually, Ayu, syempre, di ba? Lahat tayo gusto natin kumita mga pelikulang gagawin natin. Kuwari ako, vlogger ako, gusto ko yung i-upload kong video, magkakaroon ng views. Ngayon, itong si Daryl na tanga, naging mapusok. Inisip niya siguro, iaano ko to. Ito teaser natin, yung sinabi ni Pepsi Paloma. Yung tinanong, inano ka ba ni Vic Soto? Aray! Boom! Kasi syempre, kapag yan ang ginawa mong teaser, kita nyo, post pa lang, teaser pa lang, million na yung views. Di lalo pa kapag pinalabas yan sa mga sinehan. Magkano sine ngayon? Parang 250 ba? 300? Isang nood? Kung 1 milyong tao ang manood niyan. 1 milyong tao ang manood. Magkano yun? Di ba? Napakalaking halaga. Di ba? Syempre, kikita siya. 1 milyon yung mauto niyang manood niyan dahil dun sa teaser. Di ba? Ang mali nga lang niya, hindi niya pinag-isipan o naging bida-bida, naging mapusok para yun ang gawin niyang teaser. Ang nangyari, 'di ba? Hindi tuloy maipapalabas yung kanyang pelikula kasi pwede nang harangin 'yan. Immoral
meron ng pasaporte si Lala Soto para hindi ito ipalabas sa mga sinehan. Bakit? Immoral. Anong kabutihan, anong lesson learned ang makukuha natin dito? Ah, anong makukuha nating magandang bagay dito? Wala. Kaya tama lang 'yon na hindi na ipalabas. Tama lang 'yon na gano'n ang nangyari, tanga siya, eh. Ngayon puntahan naman natin itong, video ng abogado ni,